Alright, good day, Servant Explorers! Today, I'm going to update you guys kung paano kumuha ng OEC this 2024. So, it's vacation time and kailangan nating kumuha. It's a requirements, mandatory requirements for us na hindi magbayad ng terminal fee or any fee pabalik ng abroad. And requirements din to certify ourselves na isa tayong OFW and pakita natin sa immigration. So napaka-importante itong OEC para sa atin na magta-travel pabalik ng abroad. So ito yung details paano kumuha, step-by-step guide, and sana makatulong ito sa inyong mga kabayan na magbabakasyon pauwi ng Pilipinas. Ating browser, kung Google Chrome man yan o Safari, kung saan kayo comfortable, pero mas maganda na ang gamitin natin ay yung ating Google Chrome, lalong-lalo na sa mga government sites sa Pilipinas. So yung pinaka-official website ng e-registration or paano kumuha ng OEC ay dito sa onlineservices.dmw, meaning Department of Migrant Workers.gov.ph. So remember po ay wala po itong bayad, okay? So wag kayong mag-click ng mga link na naghihingi ng bayad, lalong-lalo na online, because this is po free of charge. So ito yung pinaka main page, ito yung pinaka e-registration. Tapos if ever meron kayong mga concern paano mag-transfer yung old BM or balik manggagawa records, ito lang yung i-click natin. So may mga videos din akong ginawa. So create a ticket if ever na hindi nyo ma-access yung inyong old OEC account or e-registration account, mag-create kayo ng ticket or concern. Tapos dito rin for your follow-up. So mag-inquire kayo regarding sa follow-up ng inyong concern kung ano ng update. Okay? So ito, pwede rin kayong mag-make an appointment sa pinaka-POAA na office natin sa Pilipinas or saan man sa mga POA office natin sa abroad. So yan yung pinaka main page. So balik tayo dito sa e-registration. Okay, dito tayo magpunta. Then so you don't have an account yet, dito tayo mag-register. Account recovery if ever nakalimutan natin yung ating password. So sa akin, since alam ko ang aking email ad na lagi kong ginagamit for OEC. So mag-login ako ngayon. Okay, then next, password. So make sure guys na alam nyo ang inyong username at password, at yan lamang po ang gagamitin natin every time kumuha tayo ng OEC. So may nakalagay dito, Pag-ibig Corner, disregard if this notification if not applicable to you. Close ko. So ito yung pinaka-dashboard natin, profile, picture, pwede tayong mag-update dito. And kailangan natin tandaan mga kabayan na itong My Documents, ito yung isa sa pinaka-importante na dapat ma-fill upan natin dito sa page na to. Nandito yung ating mga passport or mga documents, lalong-lalo na yung mga copy ng contract natin or yung mga ibang bagay na dapat natin ilagay dito. Pero most important din po is yung ating profile. Ang profile kailangan kompleto yan. Kung ano yung nasa passport natin, mga kabayan, dapat ito po yung nasa profile natin. Okay? And may isang dito po sa identification, kailangan kompleto po to at updated ha. Kasi kung hindi po to updated mga kabayan ay
hindi po tayo makakakuha ng OEC. Dito kadalasang nagkakaproblema yung ating mga kabayan, bakit hindi sila nakaka-upload or nakakakuha ng OEC online. Kasi minsan yung working visa na nakalagay dito is expired, yung passport is hindi updated, tapos lalong-lalo na tong beneficiary dito mga kabayan, dapat updated din to at i-complete natin yung mga details sa beneficiary. Required po siya sa POEA. Ayan. So, balik tayo sa dashboard. Marami akong ginawang mga video, tutorial para sa iba't ibang kung paano natin i-navigate itong pinaka-POEA na e-registration website. So, dito tayo sa may right side corner at piliin lang natin yung Balik Manggagawa. Okay? Click natin si Balik Manggagawa. Ngayon, passport data is available kasi updated yon. Pag-ibig data not available, please secure your MID from Pag-ibig. Add into your identification under your profile. Ayan. So, hindi ko muna siya i-click at i-update ko na lang later kasi nag-expire na ang aking MID. Ngayon, input your flight details. Ang ilalagay ko dito is pabalik ng abroad. Okay? Dati nung nag-walk-in pa tayo sa POEA, mga siguro few years ago or mga 10 years ago, yung lagi kong nilalagay is pauwi ng Pilipinas. So, since hinahanap ito pag labas natin ng immigration sa Pilipinas, pabalik ng abroad, ito yung aking i-click na ilalagay na flight date. Okay? So, ang balik ko sa abroad ay 17, di ba? 21? Sa pa-Singapore natin? Pa-Singapore 20. Okay, so ilagay ko yung date. Remember guys, ang OEC natin ay one time lang siya magagamit at valid po siya until 60 days. Ayan. So, ito yung mga reminders. Siguraduhin ikaw ay isang balik manggagawa na may hawak na valid work visa. Ayan. So, sa mga case ng nasa UAE, sa pagkakaalam ko ay hindi na kayo nagkakaroon ng visa stamp, Emirates ID na lang. So make sure updated at dala nyo yung physical na Emirates ID. So ito po yung input flight date, ito yung paalis sa Pilipinas, pabalik ng abroad. Okay? Then pwede kang mag-click dito, emergency OEC, okay? If ever na saglit ka lang sa Pilipinas or may mga emergency kayo sa Pilipinas, ito yung i-click natin. Tapos, click natin yung next. Then, lalabas na yung pinaka-details natin dito. Ayan. So, meron na kasi akong record dati, kaya nandun na nakatatak na lahat. So, double check nyo lang yung expiry dates at saka yung birthday and everything. Dapat pareho lahat sa inyong mga records. Kasi, mahirap po pag hindi pareho or maraming mga discrepancy, masisita po tayo sa immigration. Okay? Lalong-lalo na yung expiry ng contract. Okay, dito sa baba, mga kabayan, may nakalagay dito yung checklist. OFW clear, correct. Principal clear, yan. Position clear, country, okay. And ito yung pinaka-importante. Are you returning to this employer? Ayan, kung pareho ba yung babalikan mo? Yes. Kung no, hindi ka makaka-proceed kasi kailangan mong magpa-verify ulit sa POEA ng iyong bagong contract. Ayan. Pero kung hindi naman ikaw babalik at na-verify na, i-update mo lang yung records dito sa e-registration. Okay, so may nakalagay dito na note, in case that your principal position and country is watch listed, your BM application will undergo
evaluation. So yung mga watchlisted mga kabayan, yan po yung may mga concern na geopolitical ngayon na nangyayari, may giyera sa bansa or bawal tayong may maraming mga issue or nasa watchlist ng immigration. So i-evaluate pa nila yon and it will take time, hindi po kayo makakakuha agad. So since yung bansa kung nasaan ako ngayon ay hindi po siya under ng watchlist, so clear siya lahat, wala pong naka-red, so proceed ko na ng yes. Okay? So dito may nakalagay, is your employment under the same job position? Yes. Okay. Ito, final reminder. Are you aware that you may face administrative disciplinary sanctions for declaring false information in relation to your response in question number 1, same employer, and question number 2. Ayan. So, dapat updated talaga kasi pwede tayong magkaroon ng issue later on. So, ngayon, since kompleto na lahat, okay, pwede nating i-review ulit, lalong-lalo na yung flight details natin. Okay? Tapos, after po nun mga kabayan, ay ito po, print OEC. Ayan. Ayan na. May OEC na ako. Ganun lang po siya kabilis. So, valid, ito yung validity. Valid for exit up to August 31, 2024. So, OEC, POA processing fee, exempted ako kasi may OEC ako. Then total, kasi kung hindi tayo OFW at hindi tayo kumuha ng OEC, may bayad po tayo sa mga processing fee. Okay, tandaan po natin. So ganun lang siya kasimple mga kabayan. Ito yung step by step guide na dapat sundin natin pag tayo ay umuwi ng Pilipinas at pabalik ng abroad. So maraming salamat po and mabuhay po kayong lahat. See you soon. Mag-ingat po kayo. God bless.